Ah, anong sabi niya? Sino yung nandaya sa salin? Sinasabi ninyo si Keso. Sinasabi ninyo iba. Ang tanong ko, lahat ba ng mga senador, ha? Ginawa nila yung salin na yan na totoo at kapanipaniwala? I don't think so. Isa ngayon na maingay dito si Marcoleta. Kasi kine-question nila si Marcoleta tungkol sa pinakita niyang salin sa publiko. Si Marcoleta daw ay meron 52 million net worth. Pero paano gagastos daw si Marcoleta ng 112 million gayon ang kanyang pag-aari lamang ay 52 million? Saan galing yung 60 million? Oh, di ba pangkaraniwan, yung mga pag-aari mo, kung hanggang kailan, hanggang kalaki lamang yung pag-aari mo, yun lang yung kaya mong gastusin. Pero pinagtataka nila itong si Marcoleta na gumastos ng 112 million samantalang ang kanyang pag-aari ay 52M lamang. Saan galing yung 62? Kaya sinasabi ngayon ng mga dalubhasa na itong si Marcoleta ay hindi lang sinungaling, hindi lang kalbo, kung hindi mandaraya. Ah, sabi dito sa ulat ng Billionaire News Channel, Senator Rodante Marcoleta declared a net worth of 51.9 million in his 2025 statement of assets, liabilities, and net worth. Yet, his official campaign report tells another story, showing he spent 112.8 million during the recent midterm elections, all declared from his own funds and without receiving a single contribution, cash or in kind. Wow! Ibig sabihin, hindi pala tumanggap ng anumang campaign contribution. Itong si Marcoleta at gumastos siya ng 112 million samantalang ang kanyang pera lamang at pag-aari ay nagkakahalaga lang ng 52 billion. Ang tanong ko, saan galing yung 60 million na butal o diferensya? Ay! 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 Diyos ko, pag sinungaling nga naman talaga, hamakin ng lahat. Pati relihiyon ay sumasama na. Tuloy na hinihimay ng Billionaire News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Matatandaan na nangyari lang ang eleksyon noong Mayo. Okay? Halo-halo, hello. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should be able to have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. Diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression
that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth Ang sa bilis, loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos Ang bilis 28 million in 7 years. Shit. Sarap talaga maging kongresista. noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Walang negosyo. Walang negosyo, pero nakaipon ng 28 million in 7 years. Wow. Magkano ang sahod ng kongresista? 300,000? Bigyan mo ng 300,000. Hindi ka na gumastos, hindi ka na bumili ng sakyan, hindi ka bumili ng bahay, hindi ka bumili ng pang-grocery, pero nakaipon ka pa rin, wala kang negosyo, wala kang pinagkakitaan, pero kumita ka pa rin ng 28.7 million. Oh shit! Ang galing naman ng mathematician na si Marcoleta. Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from Jack Jacinto Jack Villanueva, shoutout po, boss. the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Nire-review pa daw yung sagot. Ipapasagot na lang daw kay Gutesa. Sagot nila, transparency. Saan kinuha yung mga figures ni Marcoleta doon sa kanyang salain? Hindi pwedeng gawa-gawa lang yan. Kasi mabububo yung mga accountant dyan. Ngayon, totoo, malinis. Kung yung SALN dinadaya, ano pa ang hindi kayang dayain ni Marcoleta? Akala ko ba malinis kayo? Akala ko ba malinis ang hanay nyo? Ito, marami nagtatanong sa akin. Ako daw pa anti-iglesia. Hindi po ako anti-iglesia. Oo. Never ako magiging anti ng relihiyon. Kine-question ko lamang po yung mga hakbang at lakaran ng iyong relihiyon patungo sa pagbatikos sa ating gobyerno. Kung may karapatan po kayo mambatikos sa gobyerno, siguro naman po may karapatan din akong batikusin ang mga ginagawa ng relihiyon ninyo. Yun lang yun. Pero I will never be anti-religion and anti-Christ or anti-ninuman. Doon lang po tayo sa gawaing maganda. Kung meron po kayong karapatan sa pagpapahayag, meron din po ako. Yun lang. Hindi ako sinungaling na gaya ng iba dyan. Real talker lang po ako. Kung ano yung mga nangyayari sa paligid at napapansin ko, yun po ang aking pinupuna at yun po ang aking sinasabi. Hindi tulad ng iba dyan na kailangan pang diktahan para maniwala sa kasinungalingan. Okay!